upang maunawaan natin ang salitang magliligtas sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ano, testing tayo? Baka mas bitbit ninyo pa yung regalo kaysa Bible, wag na lang. Wag na lang. Sige, sana sa bagong taon, hindi lang bagong damit, may dala rin kayong Bible. Ano po? Ano ba ang nangyari sa bansang Israel sa kapanahunang yaon? Una, ang bansang Israel ay nasa ilalim ng pananakop ng imperyo ng Romano. Sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Augustus sa Luke 2:1. Sa panahong ito ay may patakaran ang imperyo ng Roma na sambahin at gawing dakila ang emperador. Hindi po yung brandy po, yung emperador. Pangalawa, samantala, dito naman po sa bansang Israel, ang imperyo ng Roma ay may itinalaga din silang hari sa katauhan ni Haring Herodes, kilalang kilala, bilang kanilang vassal king o sa madalit salita ay isang puppet o, sorry po sa word, tuta ng imperyo ng Roma. Itong si Herodes. Pangatlo, si Haring Herodes ay kilala sa isang malupit na hari at napakaselosong hari sa kanyang kapangyarihan. Kaya't maging ang kanyang asawa na si Marian at ang kanyang ina na si Alexandria ay kaniyang pinapatay. Dahil sa akala niya, naaagawin ng mga ito sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Maging ang tatlo niyang anak na lalaki na sina Antipater, Alexander, at si Aristobulus ay hindi niya rin pinagkakatiwalaan. Pinapatay niya ito dahil sa sinususpetsahan, agawin din ang kanyang trono. Pang-apat, kaya't nang malaman ni Herodes sa tatlong pantas na may batang isisilang na tagapagligtas at magiging hari ng Israel, ipinag-utos niya ang pagpapatay sa lahat ng mga bata sa bansang ito. Hindi lamang ito ayon sa historiador ng mga Hudyo na si Josephus sa kanyang aklat na The Antiquity, ipinapakita dito ang lupit ng pamamahala ni Herodes. Napakataas ang pagtingin o paniningin ng buwis at laganap ang imoralidad na nangyayari sa kanilang lipunan nung panahong yaon. Kaya't sa ganitong kalalagayan, makikita natin na ang bansang Israel ay nasa kapanahunan ng kadiliman, bunga ng umiiral na kalagayan at pamamahala ni Herodes. Mula po sa nabanggit na kalagayan ng lipunan ng mga Hudyo, sa ilalim ng pananakop ng imperyo ng Roma, sa pamamahala ni Herodes, ang mga tao noon ay umaasam at naghihintay ng Mesiyas o magliligtas sa kanila mula
sa ganitong kalalagayan. Sa ganitong pangyayari, nagpakita ang anghel ng Diyos sa panaginip ni Jose. Sinabi sa kanya na huwag siyang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ito ay manganganak ng isang lalaki na papangalanan nilang Jesus, na siyang magliligtas sa kanyang bayan sa kanyang kasalanan. Alam niyo po, ang pangalang Jesus ay hindi ordinaryong pangalan. Ito ay may kahulugan sa kanyang pagkatao. At may kaugnayan ito sa misyong ipagkakaloob ng Diyos sa mundong ito. Ang pangalang Jesus ay salitang Griego, na ang ibig sabihin ay Diyos ay magliligtas. Ang Diyos ay magliligtas. O Yahweh save. Yahweh save. Ito po ang misyon ni Jesus, na siya ang tagapagligtas. Sa bahaging ito, nais nating tingnan ang kaligtasan na sinasabi ng talatang ito. May dalawang kaligtasan ang gagawin ni Jesus sa kanyang ministeryo. Una, ang kaligtasan na gagawin ni Jesus ay ang pagliligtas ng kanyang bayan. Ang salitang pagliligtas na gagawin ng Panginoon ay may relasyon ito sa pampulitikang kalalagayan. Ililigtas ni Jesus ang kanyang bayan doon sa sumasakop sa bansa niya, sapagkat siya ay Mesiyas o tagapagligtas. Tulad ni Moses, na pinangunahan niya ang pagliligtas sa kanyang bayan mula sa Ehipto. Subalit ang pagkakaiba na gagawin ni Jesus ay ang pagliligtas na hindi sa pamamagitan ng dahas o sandata, kundi sa pagtuturo, sa paggagamot, ayon sa pag-ibig, pagpapatawad, at paglilingkod. So magkaiba, hindi dahas, kung hindi pagtuturo, paggagamot, pag-ibig, pagpapatawad, at paglilingkod. Ito ang sandata ni Jesus. Kung titingnan po natin sa politika, ang tinuturong kaligtasan ni Jesus ay ang pamamahala o pamumuno, na ang namumuno ay siyang naglilingkod at alipin ng lahat. Yung konsepto siguro ng pagiging pari at pagiging pastor, dito kinuha. Dahil andun yung salitang naglilingkod at alipin ng lahat. Hindi siya ganid sa kapangyarihan at hindi siya mapagmataas sa tungkulin. Tingnan natin dun sa ekonomiya. Ang turo ni Jesus ay simpleng pamumuhay na hindi maluho at ganid. Sorry po sa word. Sa kayamanan. Kaya siya ay napakaraming aral tungkol sa kayamanan. Ikalawang kaligtasan na sinasabi at tinuturo ni Jesus, na ginagampanan at ipinapakita ni Jesus ang kanyang gawain, ay kaligtasan ng mga tao sa kasalanan. Ulitin ko po,
kaligtasan ng mga tao sa kasalanan. Ang orihinal na kahulugan ng kasalanan sa wikang Ingles ay to miss the mark. O ang ibig sabihin ay hindi tumama sa marka. Nanggaling ang salitang sin sa salitang transgressor o sa Tagalog, hindi sinunod ang utos. Sa panahong iyon, ang mga tao ay may dalawang sinusunod na batas. Ang batas ni Moses at ang batas ng imperyo ng Roma. Sa ganitong kalalagayan, ang mga may hina at may hirap ay kadalasan hindi makasunod dahil sila ay salat sa yaman at hindi sila makatugon sa utos ng paghahandog sa templo. Gayon din sa pagbibigay ng buwis, kaya't ang mga may hirap at may hinang tao ay tinaguriang makasalanan ng lipunang Israel. Dahil hindi nila masunod ang batas. Ito ang nasa likod na dahilan ng salita ni Jesus na ako'y pupunta dito sa sanglibutan, hindi para sa matuwid, kundi para sa makasalanan. Uulitin ko po. Ito ang lingkod o nasa likod na dahilan ng salita ni Jesus na ako'y pupunta dito sa sanglibutan, hindi para sa matuwid, kundi para sa makasalanan. Mga kapatid, nais nating ipaunawa na ang kahulugan ng magliligtas ay hindi bilang salita lamang na walang laman o isang salita na ginagamit ng ibang Kristiyano na panakot na kung hindi siya ligtas ay maaari siyang mapasama sa impyerno. Gusto niyo yon? May sumagot. Ang salitang kaligtasan ay may kasaysayan at may dahilan ayon sa kalagayan ng bansang Israel. Naging tao ang Diyos dahil siya ay may misyon. Ang misyong iligtas ang mga tao sa lahat ng bagay at sistema na umiiral sa Kanya, na nagbibigay kasamaan sa pagiging kawangis ng Diyos. Hindi na natin kailangan hintayin pa ang pagbalik ng Jesus in person dahil andito siya sa atin. Taon-taon nga nagse-celebrate tayo ng kanyang birthday. Ay, hindi mo natin siya kita. Pero yung kanyang banal na espiritu nakatatak sa ating mga puso sapagkat ang puso ng Pasko ay si Kristo. Kahit saan, kasama natin, umaalalay sa bawat paggawa at paglilingkod ng bawat isa. Mga magulang ko, ang magliligtas ngayon na dala ng pagdiriwang ng Kapaskuhan ay hindi lang muling alalahanin ang kapanganakan ni Jesus na siyang nagkakaloob sa atin ng kaligtasan, kundi ang dapat nating ipagdiwang ngayon ay ang pag-asa sa pagbabalik muli ng puso ng Pasko ang ating Panginoong Hesukristo in person. Sana buhay pa tayong lahat sa Kanyang pagbabalik. Ito po ang hinahangad nating pag-asa.
na sa kanyang pagdating muli ay magkakaroon ng katuparan. Ang totoong kaligtasan ng kanyang mga anak, ikaw, kayo, at ako, ay mararanasan ng lahat. Hanggang sa muling pagdiriwang ng Kapaskuhan na tayo'y magkakasama. Amen? Amen at amen. Tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po nating sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang na langit at lupa, at sa Diyos na patuloy nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sanglilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan, at sa Kanya nakapangyarihan, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya, upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos, upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa, kasama ng Kanyang kapwa at ng sanglilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos, na puspos ng pag-ibig at katarungan, sa iisang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu. Kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Gaganapin po natin ang ating regular na paghahandog. Ipinagkaloob ng Diyos ang Ama ang kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa sanlibutan, ipinagkaloob din naman ni Kristo ang kanyang buhay alang-alang sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ipinagkaloob din ng mga alagad ang kanyang mga unang Kristiyano ang kanilang kayamanan, kakayahan at ang buhay para sa paglilingkod kay Kristo. Ngayon naman ay ipagkaloob din natin ang ating mga handog at buhay sa pagpapatuloy ng misyon ni Kristo sa ating pamayanan. Tayo po ay taos-puso masipaghandog. Sound check. Munting sanggol, kalong-kalong ng iyong ina. Munting sanggol,
May ningning ang iyong mga mata. Batid mo bang kay raming naghihintay sa'yo? Nananabing Nag-aabang ng pagsilang mo, mga pastol sa sapsabay. ay nagpupugay. Tatlong hari mula silangan ay nag-aalay. Dalay ginto, kamangyan at mira para sa'yo, Jesus, Hari ng sanlibutan. At nagsisiyawit ang mga anghel sa langit, walhati sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan, Gloria in excelsis Deo. Mga pastor sa sabsaban ay nagpupugay. Tatlong hari mula silangan ay nag-aalay. Dalay ginto, kamanyang at mira para sa'yo, Jesus, Hari ng sanlibutan. At nagsisiyawit ang mga anghel sa langit, walhati sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, Gloria in excelsis Deo. At nagsisiyawit ang mga anghel sa langit, walhati sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Panginoon Diyos, salamat po sa patuloy na biyaya ng buhay. Sa mga pagpapala na patuloy naming natatanggap araw-araw. Sa kalakasan at kalusugan ng aming katawan, sa mga minamahal naming sa buhay, maraming salamat po. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga handog na ito ng inyong mga anak, bunga ng kanilang pagsisikap at paghahanap buhay. Pagpalain din niyo po ang daluyan ng aming pagpapala, ang mga negosyo, ang mga iba't ibang institusyon ng mga taong upang kami patuloy na makapaghanap buhay. Magamit po nawa namin, Panginoon, ang mga handog na ito
sa iba't ibang misyon ng Iglesia at lalo't higit sa pagpapalawak ng iyong dakilang pangalan sa sangkatauhan. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Merry Christmas po sa lahat. Medyo naulit na po ng pastor na medyo wala daw po akong boses din. Hindi lang niya alam kung bakit. Yan. Siguro ito po ay paalala sa akin na lahat ng bawal ay dapat umpisang ng limitahan. So ngayon po gaganapin natin ang ating Happy Birthday Jesus. Ito pong envelope na to. Pero bago po ito, pinaalala po sa akin ni Tita Belen ngayong araw na to, kung mapapansin nyo po, siya po lagi ang liturgist natin tuwing Pasko. Sabi po niya nung kami nag-council meeting, kung pwede iba na daw po ang mag-liturgist tuwing Pasko para meron daw naman po siyang matrain na tuwing Pasko. Ngayon, ang sabi po niya ay yun daw pong papalit sa kanya ay di yung taon-taon daw po ay yun daw po ang inyong liturgist. So, pinagpapaalam ko po sa inyo na tuwing Pasko po, ako po ang inyong liturgist. Yan. At gusto ko pong ibalita, sabi po din na Tita Belen, na ibalita natin. Medyo mainit po, ano po? Lalo na po, pag dumating po ang tag-araw, next year, sa taong 2014, ngayon po sa kasalukuyan po, ang ating pong pagpapa-aircon ng ating iglesia ay nasa kasagmit po ang ating permit sa City Engineering Office. At ito po ay i-apply natin sa Meralco kasi magbabago po tayo ng metro at ng ating pong linya. Kasi ang ating pong linya ngayon ay ang load po natin ay naangkop lang po sa ating mga ilaw at mga standard na electric fan. So, magbabago po tayo. Meron po tayong mga permits na dapat asikasuhin. So, sana po by next month ay may sakatuparan na ang ating pagpapa-aircon ng ating iglesia. Palakpakan po natin yung mga nagbigay. Sa kasalukuyan po ay may 6 na po tayong aircon na nag-donate. Ang ating pong kailangan ay 8. So, meron pa pong 2 kailangan at yung pong ating mga pinto, lalo na po yung sa harapan, ating pong i-revise siya, lalagyan po natin ng glass door para po masaraduhan. Dito naman po sa side, meron tayong air curtain para po hindi lumabas ang lamig. So, yun po ang ating pang mga kadagdagang kagastusan at yung pong electrical na babayaran din natin para mabago po ang linya. So, sa yun po, ating po ipanalangin ng ating pagpapa-aircon ay may sakatuparan natin. Ngayon po makikita nyo meron po tayong bagong mga ilaw sa ating harapan, yung pong mga tinalagaan dati. Ito po ay pagpapala lahat ng ating Panginoon. Sana po ay ating patuloy tayo maghandog at magbigay ng ating mga kapo. Lalo't higit, ngayon po at next year, uumpisan po namin uli ang pagpapagawa ng Kupang Congregational Church sa Bawan. Meron na po kaming initial na 400,000 na nasa atin na pong hawak. Pero sa kasalukuyan po, ang kailangan po natin ay mahigit 1 milyon para po may tapos lahat po ng dapat ayusin sa Kupang Church. Ako po'y naniniwala na matatapos po natin ito. Magbibigay po natin lahat ito sa ating Panginoon at mapagsilbihan natin siya ng buong kagalakan. Ngayon naman po, tungkol po dito sa ating sobre, gusto ko po magkwento. Hindi ko pa po nilalagyan ng laman yung sa akin. Kasi tinatanong ko po sa sarili ko, sa loob ng 365 araw na nagdaan, na ibinigay sa akin ng Panginoon
na ako'y nasa inyong harapan ngayon, ay hindi ko maisip kung anong aking ilalagay dito. Kung natatandaan niyo po, noong 2002, ako po ay nagkaanak. 5 taon ko po inintay at hiniling sa ating Panginoon na ako'y bigyan niya ng isang anak. Ito po ay binigay niya sa akin. Ito po ay sa pamamagitan ng isang panalangin. Wala pong medisina, wala pong ibang paraan. Talaga pong panalangin lamang ang ginawa ko. So naniniwala po ako na pag tayo po ay sama-sama naglingkod, ay bibigyan niya tayo ng ating lahat ng kailangan. Dumaan po ay 1 taon, marami pong sakuna. Naalala niyo po, no, ako'y nagsermon. Hindi po tayo dinaanan noon. Ako po'y nagpapasalamat, kaya pong lahat ay nandito, malakas, nagpupuri at nagpupugay sa ating Panginoon. Ngayon po darating na 2014, hindi lang po material na bagay ang gusto kong ilagay dito. Meron po tayong programa ng ating simbahan na lagi po namin pinagtatakalayan sa ating council meeting. Yung pong ating ginagawang every Wednesday na pray and prayer service. Gusto po namin pagandahin, gusto po namin pasiglahin, gusto po namin kayong lahat imbitahin. Tuwing Friday, meron po tayong Bible study. Sana po lahat, hindi po ito para sa mga kababaihan lang, hindi po ito para sa mga elders lamang, ito po sa lahat ng ating membro. At higit sa lahat, nandiyan po ang ating koro, mananawagan na magbigay kayo ng inyong mga talento sa pag-awit, sama-sama nating papurihan ang ating Panginoon. So ngayon po, gusto po itaas natin lahat ng ating sobre. Taas po natin lahat na ito, Panginoon, ang aming handog sa iyo. Alam namin hindi ito sapat para ibigay at ihandog sa inyo. Pero naniniwala po kami po ay magsisilbi at maglilingkod sa inyo. Amen. Tayo po ay magandog. Ngayon po ay dadating po dito yung ating pong first family sa harapan. Sa kayusan po, ang una po ay yung mga bata, dala po nila kanilang alkansya. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Heart now hear the angels sing, a new king born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Ang unahin po natin ay ang mga bata na dala-dala po ang mga alkansya nila. That man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing, the music seemed to come from afar. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to bear her child, not a single room was inside. Heart now hear the angels sing, a new king born today. Mga bata po, And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets
Sunod po yung unang row natin dito sa kaliwa kanan ko. Because of Christmas Day. Dito po sa unang row natin. By and by they find a little nook in a stable all forlorn, and in a manger cold and dark, Mary's little boy was born. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing. Listen to what they say. At sunod po yung nasa gitna. Will live forevermore because of Christmas Day. Can you hear the sound of life heard in the laughter of children at play? Can you hear the sound of voices sing? Feel the magic and joy they bring. Can you hear the laughter? Can you hear the music? Sing with your heart, it's the song of life. Can you hear it? Can you feel it? It's the magic in your heart. It's the music, the song of life. Can you hear the Christmas bells ring and the sound of the carolers too? Can you hear the message Sunod po yung nasa itong huling row. Pagkatapos po yun po nasa labas. Can you hear the music? Sing with your heart, it's the song of life. Can you hear it? Can you feel it? Sing the message loud and clear. Merry Christmas, the Lord is here. Sing with your heart, it's the song of life. Can you hear it? Can you feel it? It's the magic in your heart. It's the music, the sound of life. Can you hear the laughter? Can you hear the music? Sing with your heart, it's the song of life. Can you hear it? Can you feel it? Sing the message loud and clear. Merry Christmas, the Lord is here. Sunod po yung nasa labas. Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star. Wish upon a Christmas night. Sing about the birth of friends, the friends we have, the joy they bring. Hang a dream upon a star upon a Christmas night. Peace on earth we dream for the world. Time to love and time to share. We can wish for love in the world. Time to give and time to care. This day is born a child, Jesus, Prince of Peace. Hear
kapayapaan ng Diyos sa sanlibutan. Nalugod na samahan ang anghel sa tagumpay, magkisamang isaysay, si Kristo isinilang sa anghel na awitan, walhati sa sumilang. Si Kristo'y sinasamba, walang hanggan, pagmasdan makikita sa kandungan ng ina. Sa tao'y nakitulat, purin sa mangliligtas, na ganyong isang ama, upang ating mamalas. Ang anghel ay sasaad, walhati sa Mesiyas. Diyos ng kapayapaan, araw ng katarungan, dalay ilaw at buwan, may panglunas na taglay. Payagan ng hinlay, taong di namamatay, sa mundo'y isinilang, tayo'y bigyang buhay. Pakinggan ang awitan, walhati sa sumilang. Atin pong ilagay ang ating kanang kamay sa tapat ng ating mga puso at tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na sa iyong kaarawan sa araw na ito, daman-daman namin ang iyong banal na presensya. Kulang at kulang at kulang ang amin pong pagbati at pagpapasalamat. Pero mula sa amin pong mga puso, kasama ng aming mga isipan, ng aming lupang katawan o aming Panginoon, iniaalay namin ang aming mga sarili sa iyo. Katulad dakilang Diyos ng unang pamilya, ang iyong pamilya, na kung saan ay naging halimbawa namin para yung aming pamilya na kinabibilangan ay maging matatag, matibay, punong-puno ng pagmamahalan sa isa't isa. At ikaw ang patuloy nakikilanling bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Sa payak po naming paghahandog o aming Panginoon, kani-kanina lamang. Muli po, kasama doon ang aming mga puso. Mula po sa mga maliliit na mga bata na natutong mag-impok para maging pa-birthday sa iyo, aming Panginoon. Sa mga kabataan namin, sa mga kababaihan, kalalakihan, may gulang sa amin o aming Panginoon, tunay na mula sa aming mga puso ang amin pong inihandog. Minsan-minsan lang po kaming ganito, na kami po ay sama-sama, ama, ina, mga anak ng tahanan, kasama pa yung aming kasama sa tahanan o aming Panginoon, kaming lahat ay naririto para ialay ang aming mga sarili sa iyo o aming Panginoon.
ang aming pagsasalita, ang aming pagsasagawa, at ang aming paglilingkod. Ngayon, o aming Panginoon, patuloy nga po kaming nagtatalaga ng aming mga sarili. Ang ilan sa inyong mga anak ay lumapit pa nga sa inyong dambana. Lahat po sila ay bumabati ng maligayang kaarawan. At patuloy na itinatagubilin ang lahat ng kanilang gagawin o mangyayari sa kanilang buhay, o aming Panginoon. Thy will be done. Ang kalooban mo pa rin ang maghahari sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, kami po ay lalabas sa iyong bahay dalanginan na ito. Magse-celebrate kami dahil birthday mo kasama ng aming mga pamilya. Nawa, Panginoon, damhin namin ang iyong banal na presensya sa aming mga tahanan. Kung papaano namin inihanda yung aming Noche Buena kanina, nag-iwan kami ng isang plato na kung saan ikaw ang kumain doon, o aming Panginoon. Pero bago yon kami nanalangin, hinipan pa nga namin yung cake mo. At ngayon, tinatalaga namin ang aming mga sarili sa iyo lamang. Nawa, samahan niyo po kami sa buong maghapon at gabing selebrasyon na ikaw ang aming papurihan sa Espiritu at sa katotohanan. Muli, dakilang Diyos, happy, happy, happy birthday po. Mula sa puso namin, dahil ikaw ang puso ng Pasko. Taglayin namin, o aming Panginoon, sa Paskong ito, ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon, papasko, na ipapahayag ng inyong abang lingkod sa bawat isa sa amin. Pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan tayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at patuloy niyang tutupdin lahat-lahat ng ating ipinag-pray sa Kanya dahil mahal na mahal na mahal niya tayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Happy birthday, Jesus. Ngayon po ay aking tinatawagan ang isang bata para po hipan ang cake ni Jesus
At habang hinihipan ang cake ni Jesus, awitin natin ang Happy Birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Jesus. Negati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang magpala ng mahabang buhay. God is light all the time. God bless you po at muli, Merry Christmas sa ating lahat.